us is given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give we give Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Naniniwala po ako na tayo ay sinamahan ng Diyos sa ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Kung meron po kayong mga Biblia, ibuksan po natin sa Genesis chapter 21 verses 1 up to 7. Tayo pong lahat ay tatayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. Genesis chapter 21 verses 1 up to 7. Ito po ang sinasabi. Genesis 21 verses 1 up to 7. Now the Lord was gracious to Sarah, as he had said, and the Lord did for Sarah what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the time God had promised him. Abraham gave the name Isaac to the son Sarah bore him. When his son Isaac was 8 years old, Abraham circumcised him as God commanded him. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Sarah said, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. And she added, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I have borne him a son in his old age. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito na inyo pong ibinigay upang kami ay sama-samang magpuri, magbigay ng parangal at pagsamba sa iyong dakilang pangalan naming Diyos. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa aming pagsamba at pagpupuri sa iyo, ang iyong presensya, Panginoon, ay kumikilos at nararamdaman po namin, O Diyos. At yun ang mahalaga sa amin, Panginoon, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Patuloy na magsalita ka, Panginoon, at kumilos ka sa pamamagitan po ng mensaheng ito. Mapurihan ka at maparangalan. In Jesus' name. Amen. Tayo po'y makakaupo. Mayroon po tayong mga dalangin sa Diyos. Mga ninanasa ng puso natin na gusto nating mangyari. Marahil hindi lamang po para sa ating mga sarili, kundi para doon po sa mga malalapit sa atin. Para sa mga anak natin,
mga asawa natin, mga mahal sa buhay. Mga nasa na gusto natin na ang Diyos ay tugunin ang mga ito. At ako po ay naniniwala na ang Diyos ay tutugon ayon sa kanyang kagandahang loob at ayon sa kanyang kalooban. Ano po ang gusto niyong tugunin ng Diyos para sa inyo? What do you want God to answer sa inyo pong mga prayers? Para po kay Sarah, alam niya kung ano ang kanyang hihingin sa Diyos. Parang yung yung bulag, ano pa nga nung bulag, sabi po niya, ang sabi ng Panginoon sa kay Bartimeo, ang sabi niya, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ang sabi po ni Bartimeo, Lord, I want to see. Alam niya. For Sarah, nagnanasa si Sarah na magkaroon po ng kanyang anak. But Sarah was barren and was in her old age nung a year before po ng Genesis 21. Pero bago matapos po, kasi makikita natin dun sa, I think it's in Genesis 17 or 18, na dumating ang Panginoon, nangako ang Panginoon na 24 years before kay Abraham, pero bago po dumating yung 25th year, dumating ang Panginoon. Dumating ang Diyos at sinabi niya kay Abraham na susunod na taon ay magkakaroon ka ng anak. Naririnig po ni Sarah yon. At si Sarah nga ay tumawa. Ano po, inisip niya, sa tanda ko ng ito at saka si Abraham matanda na, magkakaroon pa ba kami ng anak? Pero nasa niya yon. Ano po? And before na matapos po magbuhat nung nangakong muli ang Panginoon na magkakaroon siya ng anak, na nangako ang Diyos at ang Diyos tutuparin po niya kung ano ang kanyang sinabi. Kapag ang Diyos, siya po ang nag-intervene. Kapag ang Diyos ang kumilos, everything will be in its proper place. Naniniwala ko po kayo doon. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga istorya na kung saan ang mga panalangin ng mga anak ng Diyos ay kanyang tinugon kahit na napaka-imposible ng kalagayan at sitwasyon. But God works in the sphere of the impossible. From Genesis to Revelation, we see the grace of the Lord is extended even to those who are not deserving. Si Sarah nga po, nung bago mangyari po ito, a year before, tumawa siya eh. Pagkatapos, nung sinabi po sa kanya, tumawa ka. Ang sabi niya, hindi ako tumawa. Hindi, sabi niya, tumawa ka nga. Kasi nagkakaroon siya ng doubt. But the Lord extends His grace to all of us, kahit po hindi tayo deserving. Sarah lied to the Lord when she laughed about the promise of God. We don't deserve the grace of the Lord, but the Lord extends it anyway. Kailangan po natin yun. And we can experience the abundant grace of the Lord in the midst of impossible situations, even in the midst of barrenness. Barren. Yung pong, halimbawa sa lupa, hindi po yan mag-aani ng marami o hindi po yan magbubunga. Si Sarah po ay barren. Hindi po siya nanganganak. Ano po? But we can experience the grace of the Lord in the midst of impossible situations and even in the midst of barrenness. Verse 1, ang sabi po, now the Lord was gracious to Sarah, as He had said.
in-emphasize po dito ang promise ng Panginoon. Kasi as He had said, and at the second part po ng sentence na yan, and the Lord did for Sarah what He had promised. Explore po natin ang experience po ni Sarah about the abundant grace of the Lord sa kanya at ang blessings na ibinigay ng Diyos sa kanya. Una po, makikita natin ay ang pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Promise kept. Okay, ang mensahe po ay grace in the midst of barrenness. Ang grace pong yan, ang biyaya ng Diyos, ay ginagawa po niya ang kanyang pangako. Ang verse 1 to 2 sabi, Now the Lord was gracious to Sarah as He had said, and the Lord did for Sarah what He had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age at the very time God had promised him. At the very time God had promised him. Ibig sabihin po, ang Diyos hindi po siya late. Doon po sa date na ibinigay ng Panginoon sa kanya, no po, kung minsan nagmamadali lang tayo, hindi po kailanman late ang Panginoon sapagkat sinabi ng Biblia at the very time God had promised him. Noong pong panahon na sinabihan po si Jesus ng kanyang mga disciples patungkol po kay Lazarus. Ang sabi po nila, Lord, ang inyo pong kaibigan na si Lazarus ay merong sakit, pinasabi ng kanyang mga kapatid. Ang sabi ni Jesus, si Jesus po ay nagstay pa ng ilang araw doon sa kung nasan siya. Nung siya po ay pumunta na sa Bethany, magbabalik, pupuntahan po si Lazarus. Si Lazarus po, ayon po sa John chapter 11, ay 4 days na po na nandun po sa kanyang libingan. Narinig nila na si Jesus ay dumating, ang magkapatid po na si Martha at saka si Mary. Ano po una, si Martha, ang sabi po niya sa Panginoon, ganito, Lord, if you have been here, my brother would not have died. Ha? Harapang, Lord, na-late ka. Parang sinasabi, Lord, kasalanan, hindi naman siguro ini-emphasize niya yun, no? Pero parang, kung titingnan mo po, kung pag-aralan mo, Lord, if you have been here, my brother would not have died. Lord, late ka. Same. Basahin po ninyo ang Genesis 11, kung anong sinabi ni Martha, hindi naman nila pinag-usapan. Pero pag nakita na si Jesus Christ, same po. Ganon din po ang sinabi ni Martha, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Marahil yun ay pagsabi ng pananampalataya nila sa Panginoon. Late ba ang Lord? Hindi po kailanman late ang Panginoon. Mangyayari po ang mga bagay-bagay, mangyayari po ang kanyang mga pinangako sa atin at the very time He had promised us. Kung balikan po natin ang istorya ng John chapter 11, si Lazarus ay binuhay muli ng Panginoon. Hindi siya late, meron siyang gustong gawing kamangha-mangha. Sa buhay po ni Lazarus o sa buhay ng magkapatid, ipakita niya na sinasabi niya, I am the resurrection and the life. Mayroon siyang gustong gawin, mayroon siyang gustong sabihin. Na siya ang resurrection, na siya ang buhay. Na kaya niyang buhayin ang mga patay. He is a promise keeper. Ginawa po niya ang pangako po niya kay Abraham. Pinangako niya 25 years before, nagkaroon ng katuparan. Kahit na it took him 25 years, 75 years old po nang pinangako, nung 100 po siya, doon siya nagkaanak.
ang pangako ng Diyos ay kanya pong gagawin. Sa John chapter 17, verses 4 up to 7, ito po ang sinabi. Abraham fell face down and God said to him, "As for me, this is my covenant with you. You will be a father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you." Gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako. Wala pa po dito ang kanyang pinapangako pa lang, pero pag ang Panginoon ang nangako, ano po, faith is being sure of what we hope for, certain of the things we do not see. The Lord will keep His promises to you. Kahit na po ang kalagayan ay imposible. God works in the sphere of the impossibilities. Sarah was barren and now is very old. And sabi po ng Biblia, past the age of childbearing. Abraham was 100 o 99 dito, no po, doon sa nangako muli ang Panginoon. Pero 24 years before, nangako na ang Panginoon sa kanya. Dito po sa 18:10 to 12, then one of them said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, will have a son." So makikita po natin, 99 years old po ando dito si Abraham, or 24 years before, ano po, nangako ang Panginoon, sabi niya, sa susunod na taon, magkakaroon ng anak si Sarah. I will surely return about this time next year, and Sarah, your wife, will have a son. Ito po yung sinasabi ko kanina. Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already very old. Oh, mayroon po siyang very, very old. And Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself as she thought, "After I am worn out and my Lord is old, will I now have this pleasure of having a child?" But God was gracious to Sarah. Maliwanag po ang verse 1. Now the Lord was gracious to Sarah as He had said. Gracious po ang Panginoon at gagawin po niya ang kanyang pinangako. Sarah became pregnant at siya po ay nagkaroon ng anak, and sabi ng Biblia, ipinangalan po sa kanilang anak ay Isaac. God will keep His promises for you. Amen. Naniniwala po kayo doon? Do you have a word? Do you have a promise from the Lord? Believe. Believe. Ano po? Do not doubt. If this is a word from God, at yan alam mo, from the Lord yan, believe, do not doubt. He will give you what you have asked in His name. At yan po prating sinasabi, hindi po yan para, it's personal, hindi lang po yan para sa ibang kapatid. Para sa atin, para sa iyo. Gawin nating personal, Lord, I have a promise from you. I believe. I will not doubt. And the Lord will give what you have asked. Ang grace po ng Panginoon ay hindi lamang po para kay Sarah. Maliwanag po ang New Testament. Ang biyaya po ng Diyos ay para sa ating lahat. Amen. Na-experience po ni Sarah ang biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos na ito, it is extended to us through our Lord Jesus Christ. Kaya po, mayroong fulfillment ng mga pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.
let us continue to believe. Hindi lamang po isang taon, 2 taon, mga ilang taon, kundi sa bawat oras at yugto ng ating buhay. Kanina po, kumakanta tayo, maawit, merong silang parang seasons. Seasons, saan ba yung sa kanta na yon? Parang merong mabigit na season. Ang impression ng Panginoon sa akin, in every season of our lives, God is there. Nandun po ang Panginoon. Meron tayong panahon ng mga tagumpay, meron tayong panahon na tayo po ay nagdidesisyon, meron tayong panahon na tayo po ay down, but every season of life, of barrenness, promise kept, miracles experienced. Mararanasan natin ang biyaya ng Panginoon. Ano po, kahit doon sa parang walang pag-asa, pero nandun ang miracles ng Panginoon. Ang sabi ng verse 2, Sarah became pregnant and bore a son. Tingnan po ninyo, hindi lamang po siya basta naging pregnant on her old age. Even yung pagdadala po niyan, matanda po yan. For 9 months, napakadelikado po ng pagbubuntis ng more than 40. Hindi po ba? Ito, past childbearing na po ito. 100 years old na nga yung asawa niya eh. Hindi lamang po yung himala, yung nagkaroon siya ng anak, maging yung pong pagdadala ng 9 months na yan, ng baby na yan. It's a miracle. Nothing is impossible with God. Amen. Kung hindi po magagawa ng Diyos ang mga kamangha-mangha, kung hindi niya makayang gawin ng mga supernatural, He is not God at all. But He is God. He is the only one who is omnipotent, omniscient, omnipresent. Siya lang po ang ganon. God alone is omni. He can do the supernatural. There is a God in heaven. Hindi po ba si Daniel, nung kapanahunan ng Haring Nebuchadnezzar, at siya po ay nanaginip. Ang sabi po ni Nebuchadnezzar, pinatawag po niya yung mga enchanters, magicians, wise men. Doon po sa buong kaharian, ang sabi niya, interpret niyo sa akin ang aking panaginip. Ang sabi ng mga enchanters, magicians, wise men, ano pa bang binanggit doon? Ang sabi nila, sabihin po ninyo sa amin, O Hari, kung ano ang inyong panaginip, interpret namin para sa inyo. Pag sinabi niya yon, lahat, halimbawa, wise men tayong lahat dyan, enchanters, magicians, iba't iba ang interpretation yan. Ang sabi ng hari ay, sabi ni Nebuchadnezzar, ayoko nan. Ang gusto ko, sabihin niyo sa akin kung ano ang aking panaginip at interpret niyo para sa akin. Mahirap, hindi po ba? Ang sabi ng mga wise men, wala pong hari sa nakaraan at sa darating ang nag-require po ng ganyan sa kanyang mga wise men. Anong natural na mangyayari dyan? Magagalit siya. Siyempre, ang sabi niya, bukas, pag hindi niyo masabi sa akin, wala na kayong lahat, patayin ko kayong lahat. In-implement po ba yun? In-implement yun. At isa si Daniel sa affected doon. Nung pinuntahan po ng mga generals, si Daniel, nakiusap siya, bigyan niyo pa ako ng isang araw. Nananalangin ako. Binigyan ng isang araw. Pagkatapos ng isang araw, tinatawag po, nagpasabi si Daniel, sasabihin niya, interpret. Nagpasabi sa hari. Pumarap sa hari. Nung nandun po siya sa kaharian, tinanong siya ng hari, Daniel, kaya mo bang sabihin sa akin ang aking panaginip at i-interpret mo para sa akin?
Napakaganda po ng sagot ni Daniel. Ang sabi niya, wala pong tao ang pwedeng magsabi ng inyong panaginip at interpret ito. Ang napakaganda yung pangalawa, sabi niya, but there is a God in heaven. There is a God in heaven. There is a God in heaven na wala pong imposible sa Kanya. There is a God in heaven na magagawa po niya yung mga supernatural. There is a God in heaven that He can turn events of our life from bad to good. Ano po, even though how bad they may seem, God can turn them into something glorious. Amen. God can turn them into something God-honoring. Ito po ba, hindi ba God-honoring ito? Ang nangyari kay Sarah? Biruin mo, matanda na siya. Ano po? Marahil yung iba, sasabihin nila, gagawin katatawanan yan. It is God-honoring. And it's something glorious. Because this is the work of God. There is a God in heaven who does miracles. Si Sarah po, na-receive po niya yung miracle niya sa Panginoon. Yes, she is barren and past the age of childbearing, but she has a promise from God. Ang nangako po ay makapangyarihan sa lahat, and that's what matters. That's what matters. We have a word from God. Mahalaga po yan. Na meron tayong panghahawakan sa mga panahon na mahirap, sa mga kahit na anong panahon, ano po, meron tayong babalikan na pangako ng Diyos. God had a promise. And that's what matters. God is there. Nandun po ang Panginoon sa bawat yugto ng buhay. Amen. Si Joseph po, merong roller coaster ride ang kanyang buhay. He was the favorite of his father. Favorite among 11 or 12. And he had dreams. Binigay ng Panginoon ang mga dreams na yon sa kanya. And he can interpret them. Siguro nisip ko lang ang timing, na marahil nagkaroon siya ng, bata pa siya, marahil nagkaroon siya ng pride, whatever. Pero nung sabihin po yon sa kanyang mga kapatid, nagalit ang kanyang mga kapatid, hindi po ba? Yung hatred nila, ganun na lang sa kanya, At first, everything was going smoothly in his life. Dahil nga po, paborito siya ng kanyang tatay. Hindi man siya nagtatrabaho doon sa mainit eh. Binibisita lang niya eh. Hindi siya pinagtatrabaho. Pero nabaliktad po yun. Nung nagplano ang kanyang mga kapatid na siya po ay patayin, but eventually, naibenta na lang doon po as a slave sa Egypt. Nung nandun po siya, he was accused of rape and he went to prison. Pero ang prison po was God's way for him to be the next, second only to Pharaoh. Ano pong ibig ko sabihin dito? Ang Diyos na nangako sa kanya, ang Diyos po na nagbigay po ng dream sa kanya, makita niya ito. Bagamat hindi po nagkaroon kaagad ng katuparan, marahil inaayos ng Diyos ang kanyang puso. Nagkaroon ng katuparan sa time ng Panginoon. Amen. At the very time, God had promised. At the time na ang Diyos ay kailangan ng iligtas hindi lamang po ang Egypt, kundi lahat ng mga surrounding countries po doon dahil mayroon pong taggutom. Sa panahon ng Diyos, tutuparin niya ang kanyang pangako.
gagawin niya ang mga miracles sa ating buhay. Amen. Ginagawa pa rin ng Diyos yon sa panahon natin. Ang sabi po ng Malakay, I am the Lord, I do not change. Ang sabi po ng New Testament, Jesus is the same yesterday, today, and forever. I, the Lord, I do not change. He is still the God who is in control of everything. And He is your God. There is a God in heaven. At ang miracles na yan, na hinihintay po natin, gagawin ng Diyos para sa atin. He still does great miracles and wonders, even in our time. I believe that. Maniwala po tayo na kayang gawin ng Panginoon. So, sa New Testament, sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 20, God is able. God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ever ask or think, more than we plan for ourselves. More than what we think for ourselves na napakabuti na inisip natin. Higit po doon ang Diyos iniisip po niya para sa atin. He still does great miracles in our time. He can do it for you. Believe. Marahil meron po tayong mga struggles. Parang sasabi natin, hindi na mangyayari yun. Panahon na ng mga ano ngayon. Dapat hindi na sinulat yung sa Malakay. I am the Lord, I do not change. Sana sinabi sa Biblia na, maniwala lang kayo sa mga miracles nung mga panahon ng mga apostol. I still believe in what God can do. Are you in an impossible situation? O minsan, ganun po tayo, no? Wala nang pag-asa siguro yun eh. Manininam? Pero kaya po ng Diyos. Alamin po natin, paniwalaan natin na ang Diyos pa rin, siya pa rin ang Diyos na gumagawa po ng mga dakilang himala sa buhay natin. Kayang gawin ng Diyos na siya po ay gumawa ng ilog po sa disyerto. Kaya ba ng Diyos yun? Amen! Ang sabi po I think it's an Isaiah, gagawa po ng daan ng Diyos. Streams of water doon po sa gitna ng disyerto. Ito po, alam natin, ang Diyos kaya niyang gumawa ng tuyong daan sa gitna po ng dagat. Sa Red Sea, hindi po ba inati po niya? At sabi po ng Biblia, it's as if they pass through na doon sa tuyong lupa. He can make streams of water in the wilderness and make a way of dry land in the Red Sea for His people. Amen. And He is your God. Hallelujah. He will make a way for you. Are we in an impossible situation? God can make a way for you. We can experience miracles today. Why? Verse 1. Because God is gracious. And we don't deserve this grace. At dahil po dyan, ay nag-uumapaw po, nakagalakan. Nung pong una na binasa natin, si Sarah po ay tumatawa dahil siya po ay nagda-doubt sa Panginoon, magyayari pa ba ito? Sinasabi, hindi siguro. Di ba? Nung tumatawa siya, matanda na kami. Ngayon pa ba? Pero dito po sa verse 6, tingnan natin. Sarah said,
God has brought me laughter. At ang laughter na po yan, yung talagang, alam po yung sa song, ang sabi po, you have turned my morning into dancing, na ginawa pong awitin ng Hillsong. You have turned my morning into dancing. Ganito yan. Hallelujah. Our morning, yung mga mamalalim natin na mga kalungkutan, pwedeng palitan ng Diyos ng nag-uumapaw na kagalakan sa ating mga puso. Amen. Joy overflowed. Ang sabi po, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. Ang sabi po ng verse 6. He can turn our morning into dancing. Hallelujah. Ang mga blessings po ng Panginoon sa atin, ang mga miracles na hahayaan ng Diyos na mangyayari sa atin, na naloloobin ng Diyos na mangyayari sa atin, will bring laughter, joy in our lives, as it has brought joy and laughter to Sarah. Si Sarah po, who was despised by Hagar, her servant, now has a son. Despised by her servant. Meron mo yon? Dahil wala siyang anak. Ngayon, meron siyang anak. And it has brought joy, it has brought laughter. She will not be despised by Hagar anymore. And this son will be a channel of blessings, na kung saan po ang pangako ng Diyos ay mag-overflow. Yung blessings ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon, the blessings and the promises of God will flow through this child, Isaac. Fulfillment ng mga pangako ng Diyos kay Abraham, it's through Isaac, not through Ishmael. Overflowing joy. And her laughter ay hindi lamang po para sa kanya, but also to others. Ang sabi niya, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. Overflowing joy. Not only to them as a family, but to others. At alam po ninyo, tayo na nabiyaan doon. Ang mga nanampalataya kay Kristo, sabi po ng Galatians, ay mga descendants po ni Abraham. Pwedeng angkinin yung mga pangako na kay Abraham. Amen. Through her son, Isaac, many will be blessed. Magkakaroon po ng overflowing joy sa ating mga buhay kapag ang Diyos ang pumagitna. When God intervenes, ano po, ang ating mga sitwasyon ay magbabago. Naniniwala po kayo doon. Amen. Pag nandyan po ang Panginoon ng ating mga kalagayan, mga inisip natin, impossible situations, when God intervenes, our situation will be changed. From mourning to dancing. From mourning to dancing. Hallelujah. Glory to God. His grace is more than enough for us. Amen. Joy overflowed. By His grace, we will be fruitful. His grace in the midst of barrenness, hindi po magiging barren pag nandun yung grace ng Panginoon. When the grace of God is there, the barren will be fruitful. Amen. It's a miracle. The Lord keeps His promises. The Lord will the Lord will work on our behalf. Gagawa po ng mga himala ang Diyos. Sa hindi po natin nakikita, gumagawa ang Panginoon. And we will experience miracles beyond our expectations. Beyond our expectations.
Ephesians 3:20, hindi po, God is able to do exceedingly abundantly above all we can ever ask or think. And the Lord will cause us to laugh, to have joy. Hallelujah. And experience Him. And when we experience the Lord, nandun po yung kagalakan. Amen. Amen. Let's all stand. Hallelujah. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, we make miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, Hallelujah. searching every Hallelujah. heart. Hallelujah. I worship you. Praise God. I worship you. You are here, Salamat po. healing every Kasama ka heart. namin, O Diyos. I worship you. Salamat, O Diyos. Hallelujah. I worship you. You are here. You are here. Eternal life surround. I worship you. I sing. I worship you. Hallelujah. You are here, met in every heart. I worship you, God. I worship you. Oh, no, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yeah, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Amen. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never
You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh, Jesus, you sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, we believe. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, that is who you are. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. 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 Salamat po, Ginoo. Totoo ka rin kaya kang pangako kaya kami. Malyari laret ang pangako mo, Ginoong Diyos. Ang giyang imposible la, Ginoo. Kaya ka alang imposible. Iparanas mo, Ginoong Diyos, ang signs, wonders, miracles. Hallelujah. At Ginoo, aranasan mi po itang magla po keng puso mi kagalakan po itang aranasan mi kaya kang kayapan at kaya kang pagpapala karing kaya kaming biya Ginoo. Salamat po. Salamat kaya kang biyaya kaya kami. Patuloy po Ginoong Diyos. Iparanas mo yung kaya kang presensya. Panghawakan mi lang tunay rin kaya kang pangako karing biyami. Salamat po. Salamat. Salamat kaya kang presensya. Salamat kayong tagkil mo. Ginoong Diyos, karing puso mi. Salamat kayong siktangan na binye mo. Kaya kami kapamilatana po. Ning kaya kang amano, Ginoong Diyos. Pagpalan mo lang ang anak mo. Iparanas mo, Ginoong Diyos. Ing biyaya ng Ginoong Yesukristo. Ing lugod na ningigpa, ang po pa yung pamakyabe na ing banal Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po.